Ngayon, magpapatuloy tayo sa mga kwento sa aklat ng mga hukom at ngayon ay pag-iisipan natin ang panahon ni Jephthe. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa Master of Knights of Gideon. Hindi ba't nakakadismaya? Pagkatapos ng isang kahangahangang akda sa kwento ni Gideon Longlong Redemptive, nakakadismaya ba na pagkatapos ng mahaba, kapanapanabik, gawaing pagliligtas, ay nagagawa na natin ang gawain para kay Gideon? Bigla na lang, mga tao, nabasa natin ang talatang ito para sa 6, Hukom 7, 10, talata 6. Pagkatapos, ang mga anak ni Israel muli ang kasamaan sa pangalawang salita at bago ito ay ang lingkod ni Baal at Ezra. Ngunit ngayon ang mga Diyos ng Aram, ang mga Diyos ng Sidon, ang mga Diyos ng Moab, ang mga Diyos ng mga anak ni Ammon, ang mga anak ng mga Diyos ng mga Pilistiyo at marami pang iba. At tinalikuran nila ang Panginoon sa literal na kahulugan, itinapon nila. Itinapon ng Panginoon at hindi siya pinaglingkuran. Ito ay medyo komedya. Ayaw kong sabihing nakakatawa, kundi ironic o interesante. Talata 7, ang galit ng Panginoon ay bumaling laban sa Israel. At hulaan mo kuman, ititapon nila ang Diyos. At ano ang ginawa ang Diyos bilang kapalit? Ipinagbili niya ang mga ito. Ipinagbili sila ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo. At baka sabihin mo, nako, ang sama naman ng Diyos. O paano? Bakit ganito ang Diyos? Masama, pero titingnan natin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Ipinagbili sila ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo, sa kamay ng mga anak ni Adan. Pinipighati at inapi nila ang mga anak ni Israel ng taong iyon. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa kabila ng Jordan at Gilad sa lupain ng mga Amoreo. Kaya ngayon ay gagawin natin sa madaling salita, bahaging ito ay mula sa seryeng Historia of Lenten, aklat bilang 3, ang bahaging nagsasabing Jeff Lenten. Maari mong balikan at basahin, halos kapareho ng mensahe, pero para sa atin ngayon, gagawin natin, hindi ko gagawin. Dahil hindi ako naghanda, mas pinaghandaan ko ito kaysa sa ibang mga hurado. Pero habang naghahanda ako, napagtanto ko. Higit pa sa anumang paghahanda ng sermon o anumang bagay, ang Biblia sa seksyong ito ay nagsasabi sa atin ng direkta at mas kapanapanabik. Kaya ngayon ay gagawin natin ang sinasabi natin sa kanila na gawin ng sama-sama, ngunit ang lagi mong ginagawa, magbabasa tayong Biblia. Kaya babasahin natin ang burong kabanata mula rito hanggang sa kabanata 12. Pero siyempre, ilalagay ko sa mga mensaheng matatagpuan sa kasaysayan ng mga aklat ng seryeng Redemption. Ngunit naniniwala ako na napakahalaga para sa atin na basahin ang mga mensaheng ito. Kaya't kanilang pinahirapan at dinurog ang mga anak ni Israel ng taong iyon. Ilang taon? 18 taon. Abutin ba ng 18 taon ng pagdurusa para tayo magsisi? Ginawa niya ito para sa kanila ng 18 taon at pagkatapos sa unang pagkakataon, ang mga anak ni Abedon ay tumawid sa Jordan upang magpahinga, gayon din laban sa Juda at Benjamin sa sambahayan ni Ephraim. Kaya't ang Israel ay lubhang napighati at hindi lamang isang bagay ang dinanas. Simula na ng pagkalat ng masamang balita. Itong epekto, ang pagdurusa ay nagsimulang kumalat at nakaapekto rin sa ibang bahagi ng Israel. Magpapatuloy tayo sa versikulo 10. Nang magkagayoy, dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, kami nagkasala laban sa iyo. Sa wakas, sinasabi na nila sa Diyos, nagkasala kami laban sa iyo. Sapagkat, tunay nga, tinalikuran namin ang aming Diyos at tinupad ang aming mga panata. Sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsyo
sa mga Amoreo, sa mga anak ni Aden, at sa mga Pilisteo, gayon din sa mga Sidonio, mga Amalekita, at mga Maonita ng Betsaida. Sinubok ninyo ang sigi at iniligtas ko kayo mula sa kanilang mga kamay. Ano ang tunog ng Diyos dito? Maliit na putakti o malaking putakti? Parang girlfriend ng Diyos dito. Tama, parang ang Diyos ay, "Uy, sinasamba ninyo ang mga Diyos na ito? Tandaan mo, sila ang mga taong dating nangaapi sa imuha. At ikaw ay nanalangin sa akin, dumaing sa akin, at aking nilipol sila, at iniligtas ka mula sa kanila. At ngayon, babalik ta sa kanila, sumasamba sa kanilang mga Diyos." Pinapaisip tayo nito, ang mga bagay na ating sinasamba, ang mga kasalanang ating binabalikan. Hindi ba't sila ang dating nagpapahirap sa atin na ating idinalangin sa Diyos? Ngayon ay babalik na tayo agad sa kanila. At kaya sa talata 13, gayon may pinabayaan ninyo ako at naglingkod sa ibang mga Diyos. Kaya naman, hindi na kita ililigtas. At ang Diyos ay labis na nabababagag dito. Ano ang pagkakaiba ng mga nakaraang insidente at ngayon? Noong mga nakaraang panahon, bago sila humingi ng tawad sa Panginoon, pinili ng Diyos ang mga Hudyo at iniligtas sila. Noong tila sobra-sobra na ang ibinigay ng taong iyon, ang Diyos ang nagpasimula ng gawaing pagliligtas. Sa pagkakataong ito, naghintay ang Diyos hanggang sa sila ay sumigaw at umamin. Ano ang masasabi mo mula ito? Kayong mga nagpapalaki ng mga anak, medyo lumalaki na ang mga bata, kaya nagtuturo ka, talagang tinuturuan mo silang aral. Tinuturuan ko silang leksyon dito. Kaya nga sinasabing, ipinagbili sila ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo. Ang dahilan kung bakit sila ipinagbili ng Diyos ay dahil nais ng Diyos na makita silang magsisi at naghintay ang Diyos ng 18 na taon. Parang nabanggit ko na dati, sir. Nagbigay ng mensahe ang pastor tungkol sa Diyos na mas matigas ang ulo kaysa sa aton. Sino ang may mas maraming oras? Ang Diyos o tayo? Mas marami pang oras ang Diyos. Sabi niya, oo, gusto mo bang mag-waiting game dito? Maghihintay ako. Maghintay ako hanggang sa magsisika, talata 14. Kayo yumaon at dumalang sa mga Diyos na inyong pinili. Hayaan mong iligtas kanila sa panahon ng iyong kawalan ng pag-asa. Naku, isipin mo na sinasabi sa aton ng Diyos. Galit na galit talaga ang Diyos dito ngayon. Bago sila sumigaw, sinabi ng Diyos, sige, sige. Sa tingin ko, si Jeyo. Pinili ko ang taong ito para iligtas ka. Pero ito, sumigaw sila at sinabi ng Diyos, oo, kita hulaan mo, iniligtas kita at bumalik ka sa kanila. Ngayon, hingin mo sa mga Diyos na iyon na iligtas ka. Talata 15, sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin ang anumang inaakala mong mabuti. Ihatid mo lang kami ngayong araw na ito. Kaya't inalis nila ang mga dayuhang Diyos sa gitna nila o naglingkod sa Panginoon. At hindi na niya matiis ang paghihirap ng Israel. Hindi lamang sila nagsisi sa pamamagitan ng kanilang mga labi, kundi itinapon din nila ang mga Diyos ng ibang bansa at naglingkod sa Panginoon, at tinutunaw sila ng puso ng Diyos. Nang magkagayoy, tinipon ang mga anak ni Amon at sila'y nagkampo sa Galaad. At ang mga anak ni Israel ay nagpipon at sumakay sa kanyang bangka. Ang bayan, ang mga pinuno ng Gilead ay nagsang-usapan, sino ang lalaking magsisimulang lumaban sa mga anak ni Amon? Siya ang magiging pinunong lahat ng naninirahan sa Gilead. Bago pinili ng Diyos ang simbahan. Ngayon, wala nang ginagawa ang Diyos. Maintindihan mo ba ang lugar ng Diyos dito? Paulit-ulit at paulit-ulit, kinakailang silang iligtas ng Diyos.
at patuloy silang bumabalik sa kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, sa pagkakataong ito, tuturuan kita ng isang aral. Hindi pumipili ang Diyos ng isang kasuklam-suklang. Sabi nila, sino ang maghahatid sa atin? Sino ang magiging pinuno natin? Ibig sabihin, sino ang magiging hurado natin? At saka nagsisimula ang isang kawili-wiling kwento tungkol sa ikasampu ng tolda. Kabanata 11, talata 1. Ngayon, si Jepte, ang Gileadita, ay isang paganong mandirigma, ngunit siya ay anak ng isang patutot. At si Gilead ang ama ni Jephthah. Kaya ito ang mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga Gileadita, ang mga tao sa Gilead. At si Jepte ay anak, ang mismong anak ng pinuno, ng ninuno ng mga Gileadita ng bayan. At si Gilead ay nagkaroon ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng isang patutot, at ang pangalan niya ay Jepte. At sa talata 2, ang asawa ni Gilead. Para sa kanya, ang mga anak na lalaki, at nang lumaki ang mga anak ng kanyang asawa, pinalayas nila si Jephthah at sinabi sa kanya, hindi ka magkakaroon ng mana sa bahay ng aming ama kapag ikaw ay anak ng ibang babae. Ano sa tingin nila? Kaya pala si Jeff ay may ugali na tanga, anak sa isang puta, anak sa labas. At pagkatapos ay nagkaroon siyang mga anak na lalaki sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ngayon, ang salitang ito, patutot o puta, ay hindi isang babae o guyang-nguya. Kung ito ay isang babae-babae, ang mga anak na lalaki na babae ay tatanggap din ng bahagi ng mana. Ngunit dahil siya ay anak ng isang patutot, siya ay ipinanganak sa labas ng kasal at kaya hindi siya itinuturing na tagapagmana. Siya mismo ay naniniwala na siya ay anak pa rin ni Gilead, ngunit pinalaya siyang ibang mga anak. Bakit? Bigla mo na lang naisip yun. Ang tanong ay nasa dulong ang Kabanata 1 at Kabanata 10. Ang tanong ay, sino ang magiging tayo? At saka, ipinakikilala ng Kabanata 11, maisip mo ba parang nanood ng pelikula o drama ang isa pang eksena at lilitaw ang pangunahing tauhan na ito? At isa siyang mabangis at baliw na lalaki. Naisip mo ba ang eksena sa bar o eksenang away? Isang magaspa, lalaki, lumaki siyang itinakwil ng kanyang ama, ina at mga kapatid. At lumaki sa ilalim ng isang inang na isang patutot. Napakahirap. Malamang na napakayaman ni Gideon dahil sa ang pinuno ng buong bayan at nayon. Pero lumaki ang lalaking ito sa napakahirap na kalagayan. Kaya tumakas si Jephthah. Flashback pa rin ito. Noong unang panahon, nung bata pa siya, pinalaya siya ng kanyang mga kapatid. Kaya tumakas si Jephthah mula sa kanyang mga kapatid at nanirahan sa lupain ng Tob. At nagsama-sama si Jepte ng mga taong walang kabuluhan at sumama sa kanya. Naisip mo ba? Para siyang gangster, leader ng isang gang. Siya ay naging pinuno ng mga mandurumog at lahat ng mga palaboy at mga lalaking tipong gangster ay nagtipon sa paligid niya. At siya ay parang ulo. Naisip mo ba? Nasasabi ka na ba? Ang salitang Hebreyo para sa mga walang kwentang kasama, taong puno ng kahalayan. Mga taong mabababaw, mga manloloko na gumagalak. Mao nga kini ang mahimong dako nga binuang. Nganong lahat ng mga taong ini nagtipon sa paligid namin ang mga walang kwentang kasamahan. Hindi lang niya basta-basta ginawa at sila nga, lumabas sila kasama niya. Ano bang ginagawa nila? Ano sa tingin mo? Palibasay ng luloko, sumama sila sa kanya. Talata 4,
Nangyari pagkaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Admon ay lumaban sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Admon sa Israel, pinuntahan ang mga matatanda ng Gilead si Jephthah mula sa lupin ng Toh upang sundon. At sinabi nila kay Jephthah, "Halika at maging pinuno ka namin upang makalaban tayo sa mga anak ni Admon." At sinabi ni Jephthah sa mga matanda sa Galaad, "Hindi ba ninyo ako pinatnubayan at pinalayas mula sa bahay ng aking ama? Kaya bakit kayo lumalapit sa ako ngayon kung kailan kayo nasa kagipitan? Kaya ano ang maali? Ano ang palagay mo tungkol kay Jephthah mula rito?" Katotohanan na lumapit sa kanya ang mga matatanda. Sa palagay mo ba ay gustong lumapit sa kanya sa mga matatandang ito? Malamang mga anak ni Gilead ang mga matatandang ito, tama ba? Nasa ere si Kevin Dunder. Si Jephthah maharil ang huling pagpipilian. Pero kinailangan nilang lumapit sa kanya dahil, kumusta naman si Jephthah? Iyak na isang mandirigma si Jephthah. Sinasabi nito na siya ay isang napakatalinong mandirigma. Wala silang ibang naisip kundi si Jephthah na kayang lumaban sa mga hayop. Kaya ano ang kwalifikasyon dito para maging isang hukom? Ito ay Isang kwalifikasyon. Makita mo ang kwalifikasyon mamaya. Pero maging mahusay ka sa ginagawa mo. Hindi ito isang aral na Kristiyano, ngunit ang aral natin sa ating lipunan ay maaring umangat ka, maaring hindi ka ang pinakamagaling na manloloko, ngunit magaling siya sa kanyang ginagawa. At malalaman natin kung ano ang malamang na ginawa niya. Sa tingin mo ba ay nagnakaw siyang pera at gamit ng mga tao? Medyo naisip ko, si Sefta ang Robin Hood. Tama? Lahat ng mga walang tirahan, lahat ng mga hindi kilalang tao ay nagtipon-tipon, ngunit tiyak na sila ay lumalaban para sa isang mabuting layunin. Makita natin, versikulo 8, kaya nagtanong siya. Sinabi ng mga matatanda, "Pinalayas ninyo ako, ngunit ngayon ay tinatanong ninyo ako, bakit?" Talata 8, sinabi ang mga matatanda sa Gibeya kay Jephthah, "Kaya nga, kami ngayon ay bumaling sa iyo upang ikaw ay sumama sa amin at lumaban sa mga anak ni Amon at maging pangulo ka sa lahat ng nananahan sa Gibeya." Narito ang isang insentibo. Pagkatapos ng pakikipaglaban, ikaw ang magiging pinuno ng lahat ng naninirahan sa Gibeya. Kaya't sinabi ni Jephthah sa mga matatanda sa Gilead, "Kung ibabalik ninyo ako upang lumaban sa mga anak ni Amon at ibigay sila ng Panginoon sa akin, ako ba ang magiging pinuno ninyo?" Sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jephthah, "Ang Panginoon ay sumasatin sa gitna natin. Tiyak na gagawin namin ang iyong sinabi." Ang sabi ng mga matatanda, "Ikaw ang magiging punong komander." Ang sabi nila, "Ikaw ang magiging kalihim ng depensa kung ililigtas mo kami mula sa kamay ng ambulansya." Bile, si Jonathan Bell ay isang napakatalinong diplomata. Sabi niya, "Hindi. Pwedeng tanggalin sa trabaho ang Chief Secretary of Defense anumang oras. Gusto kong maging senador." Iyon talaga ang sinasabi niya. At sabi naman ng isa, "Sige, para iligtas tayo, ano ba ang sinabi mo? Ibibigay ko ito sa iyo." Talata 11, nang magkagayoy, sumama si Jephthah sa mga matanda sa Galaad at ginawa siyang pinuno at pinuno ng bayan. Kita mo? Ginawa siyang ulo at pinulo. Ano iyon? Pangulo at ang kalihim general o ang dekano ng depensa. Okay? At sinalita ni Jephthah ang lahat ng mga salitang ito sa harap ng Panginoon sa Ispa. Ngayon, sa talata 12, nagpadala si Jephthah ng mga mensahero. Ngayon, tapos na ang kasunduan sa mga taga-Gilead. Nakaayos na siya.
Siya na ngayon ang pangunahing negosyo, kailangan niyang makipaglaban sa mga Amonita. Sige. Sa una, sinusubukan niya ang lahat para hindi lumaban. Iligtas ang bayan ng walang laban. Ngayon, nagsugo si Jepte ng mga sugo sa hari ng timog ng langit na nagsasabi, ano ang namamagitan sa atin na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain? Sinabi ng hari ng timog ng langit sa mga sugo ni Jefte, sapagkat kinuha ng Israel ang aking lupain nang sila'y umahon mula sa Ehipto, mula sa Arnon hanggang sa Trabak at Trolen. Kaya naman, ibalik ninyo sila ng mapayapa ngayon. Ngunit, nagsugo uli si Yepte ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon, at kanilang sinabi sa kaniya, ganito ang sabi ni Yepte, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o ang lupain ng mga anak ni Amon. Kita mo? Ganito na to nakita. Matalino si Jepte. At talagang nagmamalasakit si Jepte sa kaniyang bansa. Alam niya ang kasaysayan ng tumutubos na pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya, okay? Ano ang sasabihin mo kung sinabi ng hari ng Amon, kayong mga tao, noong lumabas kayo sa Ehipto, kinuha ninyo ang aming lupain, at ngayon ay ibinabalik ninyo iyon sa amin? Matatakot ako ng sobra. Eka, ano ba ang nagawa nating mali? Pasensya na, pero sa ngalan ng aking bayan, sinasabi ko, pasensya na, ngulit maari mo ba kaming palayayan? Isang duwag, gaya ko, hindi mo rin sasabihin ng ganyan. Isang bagay na tulad nan, pero si Jepte ay napakatalino. Matalino siya. Alam na alam niya ang tunay na nangyari. Inaatake tayo ni Satanas gamit ang isang kasinungalingan na para bang ito ang katotohanan. Pero naunawaan iyon ni Jepte at tingnan mong sinabi niya. Talata 15, at sinabi nila sa kaniya, sabi ni Jepte, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab ni ang lupain ng mga anak ni Amon. Sapagkat nang sila'y umahon mula sa Egypto at nang ang Israel ay nagdaan sa ilang patungo sa dagat na pula at nakarating sa Kadesh, natutunan na natin ang paglalakbay sa ilang, kaya naiintindihan natin ang sinasabi niya. Tama ba? Okay? Nilabang sa dagat pula ug niabot sa Kadesh, unya nagpadala ang Israel og mga sugo sa hari sa Elam. Busa kun moingon siya og Kadesh, una ba kini o ikaduhang Kadesh? Pangalawang beses na, di ba? Pangalawang beses. At mula roon, mayroon na siyan, kailangan nilang tumawid sa lupain ng mga Moabita para makarating sa lupain ng Kanaan. Tama ba? Pagkatapos ng kampo numero 32, Kadesh, di ba? Gayunpaman, kung ano ang sasabihin niya, ipagpapatuloy naton. Pagkatapos, sa talata 17, nagpadala ang Israel ng mga mensahero sa hari ng Edom. Mga Edomita, ng mga Moabita, na nagsasabi, pakiusap para anin mo kami sa iyong lupain. Ngunit, hindi nakinig ang hari ng Edom. At sinabi rin nila sa hari ng Moab ang hindi niya pinayagan. Kaya nanatiling isang Kadesh ang Israel. Natatandaan mo ba ang pagkakataong ito? Tumpak ba ito? Tama? Itong nangyari? Ngayon, marami sa mga mukha ninyo ang dapat iwasan magtama ang mata ninyo rito. Pero may nangyari ba? Gusto ng mga Israelita na tumawid. Ngunit, sinabi ng hari ng Moab, ang hari ng Edom, hindi ka maapoy tawawid. Kaya ano ang ginawa niya? Nanatili sila sa Kadesh ng ilang sandali at pagkatapos ay bumaba sa kabundukan at nag-ikot at bumalik sa pag-akyat upang maiwasan ng alitan. Kaya hindi sila pumasok sa kanilang lupain. Kaya iyan ang ipinaliwanag ni Jepte. Kaya't nanatili ang Israel sa Kades, talata 18. Pagkatapos, naglakbay sila sa ilang, paikot sa lupain ng Enam at sa lupain ng Moab. Nakarating sila sa silangang bahagi ng lupain ng Moab.
Nagkampo sila sa kabila ng Arnon, ngulit hindi sila pumasok sa teritoryo ng Moab, sapagkat ang Arnon ang hangganan ng Moab. Kung gusto nating lumaban kay Satanas, kailangan nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos. Kailangan nating malaman ng wasto ang kasaysayan ng pagtubos. At nagpadala ang Israel ng mga mensahero kay Simon, hari ng mga Emirate, ang hari ng Heshbon. At sinabi sa kanyang ang Israel, isinasamo ko pa sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aming dako. Ngunit hindi nagtiwala si Simon sa Israel na dadaan sa teritoryong ito. Kaya tinipon ni Simon ang lahat ng taong ito sa mga tolda sa Jehaz at nakipaglaban sa Israel. Ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Simon at ang buong bayan nito sa kamay ng Israel at natalo niya sina. Kaya tinari ng Israel ang buong lupain ng mga Amorheo na mga naninirahan sa lupaing iyon. Ngayon, makatarungan ba ito? Sino ang unang nagpasimulang away? Ang mga Amorheo ang unang nagsimulang labanan. Tinulungan ng aking Diyos ang mga Israelita at sila'y natalo. Natalo ang mga Amorheo. At sa gayon, ang lupain ay naging mga Israelita. At nararapat na naging pag-aari ng Israel. Kaya ayon sa batas, nakasaad sa Kabanata 8, ang lupang pag-aari ng mga Israelita ngayon walang problema. Hindi ito illegal. Ibinigay ng Diyos ang lupaing iyon sa mga Israelita. Talata 22, kaya't kanilang inari ang buong teritoryo ng mga Admarita mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa Ilang hanggang sa dulo ng Jordan. Mula ngayon, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang magbibilang ng mga karapatan mula sa huling sandali bago siya mamatay. Mga taong Israel, nakatadhana ba para sa inyong angkinin ito? Ngayon, ang kaniyang pananampalataya sa Diyos ay ipinagkakatiwala. Sabi niya, ibinigay itong Diyos sa kanila, sa ating mga Israelita. Makikipaglaban ka ba sa Diyos? Sa madaling salita, babawion mo ba ito sa Diyos? Subukan mo. Sige lang, hindi ba ninyo pag-aari ang ibinibayang sa inyo ni Kibosh na inyong Diyos o pang-ariin? Inaangkin nila ang lupang kanilang nilalabanan at sinasakop at sinasabing, Kemos, hayan, ibinigay ito sa kanila ng Diyos. Kaya't anumang itinaboy ng Panginoon naming Diyos sa harap namin, ay aariin niya. May katuturan, talata 25. Ngayon, mas mabuti ka pa ba kaysa kay Balaam na anak ni Sifor? Alam na ngayon ni Jepte na hindi makikinig ang mga lalaking ito. Kahit magsalita ka lang, hindi sila makinig. Kaya't sa pagkakataong ito, sinabi ni Jepte sa kanyang puso at nagpasya, lalabanan ko ang mga lalaking ito. Kaya kinahanglan kong pumunta, magdigay. Sa kanila ang kailangan nila. Kaya sabi niya, mas malala ka ba? Mas mabuti ka ba kaysa kay Balat? Nakipagtalo ba siya kailanman sa Israel? Natatandaan mo ba ang ginawa ni Balat? Sandali lang, siya nakipag-usap kay Balaam. Sinisikap na iwasang makipag-away sa mga Israelita. Kaya sinasabi niya na hindi man lang naisip ni Duwag na Balak na makipaglaban sa aton. Mas mabuti ka ba ngayon kaysa kay Balak? Nagpaputok na siya ngayon ng apoy sa ilalim ng kanyang puwitan. Nakipaglaban ba siya kailanman sa Israel? O lumaban ba siya sa kanila? Mipuyo ang Israel sa Hesbon, Aror, ug sa mga lungsod sa pampang sa Arnon, sulod sa 3 ka gatos ka tuig. Nganong wala man ninyo kini mabawi kani ato? Gihatag na kini sa Dios kanamo 3 ka gatos ka tuig na ang milabay. Kung talagang gusto mo, kung hindi ka talaga duwag, hindi ka talaga tanga, bakit hindi mo kinuha noon? Ngayon, bakit ka pumupunta sa amin ngayon? Wala akong masyadong alam tungkol kay Jefte hanggang sa panahong ito.
Nagsimula akong magustuhan ng husto si Jepte. Siya ang aking bayani. Talata 27. Kaya nga, hindi ako nagkasala laban sa iyo, ngunit ikaw ang gumagawa sa akin ng masama sa pamamagitan ng pakikipagdigma laban sa akin. Kaya naghanap siya ng dahilan kung bakit dapat kitang ipaglaban. Sabi niya, wala akong ginawang mali sa iyo, pero ginagawa mo sa akin ang mali dahil sinusubukan mong makipag-away sa akin. Kaya ibinibigay ko ito sa iyo, ang Panginoon, ang hukom, ang siyang humatol sa araw na ito sa pagitan sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Abraham. Sabi niya, malaki at makapangyarihan ang kaniyang pagsasalita doon. At bumabalik siya at kasama ang mga pari. Paalam, kailangan mo akong tulungan, tatay. Hindi. Versikulo 20. Ngunit hindi pinansin ng hari ng Timog ng Aba ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Jepte. Alam mo, naisip mo ba? Nagpadala ka sa kanilang legal na sulat at hindi sila sumasagot. Anong pakiramdam mo? Bahagyang natatakot, bahagyang nagagalit. At kaya, sige, narito na. Simula na ang laban. At pagkatapos, sa sandaling mapagtanto niya, magsisimula na ang laban. Okay? Versikulo 24. Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jefte, kaya't siya'y nagdaan sa Galaad at Manases. Pagkatapos, ay dumaan siya sa Mispa ng Gilead, at mula sa Mispa ng Gilead, ay pumunta siya sa mga anak ni Amon. Kaya naman, nakatanggap siyang pagsang-ayon mula sa Diyos. Ang Espiritong Diyos ay sumasa kanya. Sa talata 30, si Jefte ay nanata sa Panginoon at nagsabi, ito ang kasumpa-sumpa, ang bantog at kasumpa-sumpa na panata. Kung tunay ngang ibibigay mo ang mga anak ni Edmund sa aking kamay, mangyayari nga iyon. Tuwing lalabas ng pinto ng bahay ko para salubungin ako. Kapag bumalik ako ng payapa mula sa mga anak ni Edmund, ito ay magiging sa Panginoon at iaalay ko ito bilang handog na susunugon. Kapayapaan ang pagsamba, sinta. Kapayapaan ay yumuko. Ano? Ano? May kung ano tungkol to. May ugnay mo ba ika? Sabi ni Pemta, itatago ko ang nag-iisa kong anak na babae. At madalas itong nasusunog. Nagdala siyang takot. Tungkol kay Abraham, inutusan siya ng Diyos na patayon ang kanyang bugtong na anak sa nagliliyab na apoy. Kadalasan, sa panahong iyon, ang istruktura ng bahay ay ang unang palapag, ang ground floor, ay isang kamalig, kwadra. Iyon ang mga hayop na nanirahan doon. At pagkatapos, pagkarating mo sa ilalim, may mga haligi at mga hayop. At papasok ka sa loob at akyat sa itaas at doon nakatira ang mga tao. Kaya kadalasan, hindi alam ng mga tao, hindi sila bumababa. Yung mga hayop na gumagapang kung saan-saan at pabalik-balik na gumagalaw, minsan ay lumalabas. Kaya malamang iniisip niya may lalabas na hayop. Tuwang-tuwa si Let's Scroll na matagumpay ang kanyang ama. Pag-uwi niya, tagumpay ang kanyang hatid. At kaya siya ay sumayaw. Ibinigay ko ito sa kanila. Kaya't si Jepte ay naglakbay patungo sa mga anak ni Abel upang lumaban sa kanila. At sila'y ibinigay ng Panginoon sa kaniyang kamay. Sinaktan niya silang napakalaking pagpatay mula sa Aror hanggang sa pasukan ng Benith, 20 lungsod at Tunka hanggang sa Abel sa Harami. Sa gayoy, nalupig ng mga anak ni Amon ang mga anak ni Israel. Nang dumating si Jepte sa kanyang bahay sa Nisba, narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas upang salubungin siya na may dalang dahita at sayawan. Dahil siya lang ang nag-iisa niyang anak. Sa tabi niya, wala siya anak na lalaki o babae. Maari, nag-isip ka ba ng pelikula na parang isang perpektong pelikulang Hollywood? Bilang isang tagumpay, ngunit napakaiklay ng eksena ng digmaan dahil hindi nakatuon ang Diyos sa kanila ngayon.
Nakatuon siya sa karunungan ni Jefte sa pakikipagkasundo sa mga matatanda ng Gilead at sa liham na ipinapadala niya sa hari ni Haman. At saka itong pangyayaring ito, nakakainis talaga. Manunulat ba si Shakespeare? Nakakalungkot naman, talata 35, nang makita niya siya, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, anak ko, pinahinaon mo akong lubos, at ikaw ay kabilang sa mga gumugulo sa akin, sapagkat tinupad ko ang aking mga salita sa Panginoon, at hindi ko na ito bawiin. Ito ba ay pananampalataya? Alam mo, ano kaya ang gagawin ko? Ano sana ang gagawin mo? Panginoon, may nakilala akong hayop. Pwede ba na ako i-apple imong pet? Na apa ba ko'y mahatag nimo? Bibigyan kita ng 10,000 hayop kapalit ng akong kapangyarihan. Apan miingon siya, dili. Giingnan niya ang Ginoo, dili na ko makuha ang imong binuhi. Bisan pa sa akong kaguol, dili ko kini madawat. Ngunit, sulit itong ibigay sa Panginoon. Itinuturing ba naton na napakahalaga ang atong mga panalangin, ang atong mga pangako sa Panginoon? Habang papalapit na tayo sa katapusan ng taong ito, ang mga pangakong ginawa natin noong simula ng taon, itinatago ba nato? Kahit na maaring ikamatay ko ito. Talata 36, kaya't sinabi niya sa kanya, at ito ay medyo, kahit na ito ay kalunos-lunos, makikita mo ang pananampalataya ni na Abraham at Isaac kay Jefte at sa kanyang anak na babae. Sinabi niya sa kanyang ama, ipinapakiusap ko sa iyo na gawo mo ito para sa akon. Amahan, itugot kini kanako. Hayaan mo muna akong mag-isa ng 2 buwan. Hingi ako sa kanya ng 31, kaya't sinabi niya sa kanya, Ama ko, ikaw ay nangako sa Panginoon. Gawin mo sa akin ang ayon sa iyang sinabi. Yamang ipinaghigante ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway na mga anak ni Amon, sinabi niya sa kaniyang ama, ito ang mangyari sa akin. Pabayaan mo akong mag-isang 2 buwan upang ako'y makaahon sa mga bundok at umiyak dahil sa aking mga kahiyaan, ako ug ang aking mga kasama. Pagkatapos ay sinabi niya, humayo ka. Kaya't pinaalis niya siya ng 2 buwan. Kung ikaw siya, babalik ka kaya pagkalipas ng 2 buwan? Tumakas ka, tumakas ka mula sa iyong mga patay. Pero bumalik siya. Umalis siya kasama ang kaniyang mga kasama at umiyak sa bundok dahil sa kaniyang pagkabirhen. At sa katapusan ng 2 buwan, siya'y bumalik sa kanyang ama na ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata at hindi siya sumiping sa lalaki. Kaya naman, naging kaugalion sa Israel na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang gunitain ang anak na babae ni Jefte na Galaadita. 4 na araw na lang ang natitira. Hindi sinabi ng Diyos na itigil ang Cheps Court. Sa pagkakataong ito, ginawa-gawa niya iyon sa 1982. Nagbigay ng mensahe si Sir tungkol dito. Bakit ginawa ang anak na ito, gayong siya ay sumasayaw at nagagalak para sa tagumpay ng bayan ng Diyos? Noong sumayaw siya para salubungin siya pababa, bakit siya sumayaw ngayong gabi? Ayun ang buong dahilan. At kahit papano, sabi niya, ano ang sinabi mo sa mga lalaki ng lungsod na iyon? Bakit siya iyon? Wala gayoy bisan gamay nga pagsalig o pagtuo ang mga tawo nga naghupot karon sa dolyar. Ang kaniyang ama ang nagpabago ng kaniyang panata sa Diyos na manalangin at mangako.
ngunit siya ang tumupad nito. Dahil daan ang gas sa planeta, hindi niya ito itinanggi. Ngunit nagbigay siya ng isang buhay na handog. Deuteronomio 23, mga talata 21 hanggang 23. Atong basahon ang basahon sa Deuteronomio, Kapitulo 23, mga bersikulo 21 hangtod sa 23. Karon, dumako na kita sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Deuteronomio Kapitulo 23, ang mga talata 21 hangtod sa 23. Ngunit maari kang lumabas upang lumapit sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang mag-atubiling magbayad sapagkat iyon ay magiging isang kasalanan. Iyon ay magiging asalanan sa iyo at tiyak na sisingilin ito sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayunpaman, kung ikaw ay pipigilan sa pagyuko, hindi ito magiging kasalanan para sa imo. Dapat mong ingatang tuparin ang mga bagay na lumalabas sa iyong mga labi, gaya ng iyong kusang pagyoko sa Panginoon mong Diyos, ang iyong ipinangako. Sa madaling salita, kung hindi mo tutuparin ang pangakong iyan, huwag kang manumpa. Kami, ng kaswal at napakadaling mangako sa Diyos, mabuhuhay ako ayon sa iyong kalooban. Mabuhi ko para nimo apan buhaton ba nato na? Gikan sa sermon, tumingan sa harap, tumingan sa likod, tumingan sa hinaharap, at isipin ang hinaharap at isipin ang iyang nakaraan. Kapag nagdarasal ka at manalangin, kaya manalangin, kasama ka ba sa pangako? Magdasal para sa isang bagay na hindi mo na mahintay? Mapapaayos ka at maging responsable tayo sa paggawa ng ating mga sinasabi, lalo na sa panalangin. Huwag nating linlangin ang ating sariling konsensya. Ang aming amang si Paul ay namuhay ayon sa kanyang konsyensya. Maging tapat tayo sa harap ng ating Ama. Kailangan nating maging katulad ni Abel, sundan ang landas ni Abel. Awit kan uman og unom, bersikulo na pulo og tulo hangtod sa napulo og upat. Awit kan uman og unom, bersikulo na pulo og tulo hangtod sa napulo og upat. Kini mao ang gikan sa awit kan uman og unom, bersikulo na pulo og tulo hangtod sa napulo og upat. Ako moadto sa imong balay. Papasok ako sa iyong bahay na may dalang mga handog na susunugin at tutuparin ko sa iyo ang aking mga panata na biniggas ng aking mga labi at sinalita ng aking bibig noong ako'y nasa kagipitan. Kahit si David aniya, ang mga ipinangako ko sa iyo ay sinisigurado kong tutuparin ko. Awit 76, talata 11. Maari mo lang isulat ang mga ito. Kung sinasabi nating tayo'y naniniwala at ang ating mga kilos ay hindi sumusunod sa ating pananampalataya, isa na namang kasalanan niyan. At ito ay nagiging kasalanan sa atin. Awit 50, mga bersikulo 14 at 15. Awit 22, mga talata 22 hanggang 25. Pakibasa ang mga ito pag uwi mo o kapag may oras ka. Sa Isaiah 56, versikulo 10. Sa Salmo duha-duha usa 4, nahisgutan na nako ni kaganina. Sa Salmo 6 usa 8. Dahil ginawa niya ang pangakong iyon sa Diyos, gumawa siyang isang panata, isang pangako. Kahit na ito ang kanyang nag-isa at nag-isang anak na babae, walang ibang anak na lalaki, walang ibang anak na babae, siya ang nanganak sa Ginoo nga atong Dios.
Ang anak na babae ni ito ay isang birhen, dalisay at malinis. At ang anak na babae na ito, sa huli, ang naging sanhi ng tagumpay. Tandaan mo noong nanalangin ka, Diyos ko, kung bibigyan mo akong tagumpay, ibibigay ko ang anumang unang lumabas sa aking bahay. At kaya, sa huli, siya ang naging handog para sa tagumpay. At dahil diyan, bagamat ito ay isang padalos-dalos na panata, ginamit ito ng Diyos upang ilarawan si Hesukristo. Natatandaan mo ba ang nabanggit kong nakipagsabwatan ako kina Abraham at Isaac? Ang istorya nila ni Abraham o Isaac naghulagway gayud kang Hesukristo. Iyan ang puso ng Ama. Ang utana ang bisan kinsang amahan diri, isakripisyo ba nimo imong anak sa imong ani, dili mahimo. Hindi isang nilalang na may kakaibang kakayahan si Depta, para lang siyang ibang tatali. At siya lang ang nag-isang anak. Kahit ayaw ni ang magbigay, nagbigay siya, dahil para iligtas ang kaniyang bayan. Ang aming Ama, ang Diyos, ingon usab sa paghatag kang Hesukristo, dili kinisayon sa tao, dili tungod kay siya ang Diyos. Okay, sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, si Hesukristo, na parang isang birhen, binigyan ng spiritual na sipa, malinis at walang dungis. Ngunit kung wala ang kanyang kamatayan, ang tagumpay na iyon ay hindi garantisado. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ang tagumpay ay naibigay sa ating mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na ipinangako ka sa kanya. Nakamit ng Israel ang tagumpay. At si Hepta, tinupad ang kaniyang pangako. Isipin din natin, bago lumipas ang taong ito, ano ang pangako o panata o panalangin na aking ginawa sa harap ng Diyos na dapat kong tuparin? Nangako ka ba sa Diyos na babasahin ko ang Biblia minsan sa isang linggo o kahit isang beses lang ngayong taon? Kung wala ka pa, hindi pa. Di alaga, pag-isipan nato ng seryoso. Alam mo na, ng mas seryoso pa. Yung mga panahong sinasabi nating maniniwala ko, magtitiwala ko sa imo, mabuhay para sa imo. Ngayon, magpapatuloy tayo sa ilan pang pangatalata. Kabanata 12. Versikulo 1. Pagkatapos ay tinipon ang mga lalaki ng Ephraim. Tumawid sila patungong Gafon. At itakda ito sa oras. Bakit ka tumawid upang lumaban kay Santa Baron nang hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo? Ito ba palaga, bubeto? Ginawa na ba niya ito dati? Para kang Gideon, di ba? Gibuhat niya kini kaniya. Mingon si Gideon, ang imong gibuhat, mas labaw pa. At pinatahimik naman niya, di ba? Ito na ba ang tamang panahon para kausapin si Jepte ng ganito? Namatayan lang ng anak na babae si Jepte. Susunugin namin ang bahay mo kasama ka. Oo, si Jepte ang lalaking nakipaglaban sa Haring Amon nang hindi man lang kumukurap. Talata 2, sinabi ni Jepte sa kanila, ako at ang aking bayan ay nasa matinding pakikipaglaban sa mga anak ni Amon. Nang sabihan ko sa inyo, hindi ninyo ako maililigtas mula sa kanilang mga kamay. Kaya huming ng tulong si Jepta sa kanila. Ganon din Gideon sa ang panahon ni Gideon. Nang makita kong hindi ninyo ako iligtas, isinugal ko ang aking buhay at tinahak ang mga anak ni Abednego. Sa madaling salita, humihingi akong tulong sa iyo tuwing pumupunta ka,
kaya ginawa ko na lang iyon ng mag-isa. Iniligtas ko ang sarili ko. Siyempre, ibinigay sila ng Panginoon sa aking kamay. Bakit nga kayo'y lumapit sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Sabay-sabay nilang iniwan ang lahat ng mga lalaki. Ang mga taga-Gilead ay nakipaglaban sa Ephraim. Hindi sila pinayagang umalis ni Jephthah. At tinalo ng mga lalaki ng Gilead ang Ephraim dahil sinabi nila, "Kayo'y mga takas ng Ephraim gaya ng gusto ng Gilead sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases." Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga Ephraimita. Kilala mo ang mga taong ito. Sila, alam mo, kapag tinawag silang magboluntaryo, tinawag silang pumunta sa trabaho, hindi sila pumunta. At pagkatapos, mamaya, itaas. Oo. Sa likod naman nagbidigay. Bago si Gideon, nag-spoil mo na si Gideon at sinabing, "Nako, ang galing mo talaga. Ayos lang, kaya wala akong paraan para turuan ka ng leksyon." Hindi lang niya sila nilipol. Kaya naman kayang sakupin ng Gilead Ice ang puwersa ng Jordan sa tapat ng Ephraim. At nangyayari ito kapag ang sino man sa plota ng pangkat ni Ephraim, sabi ni Ephraim, ay hayaan akong tumawid. At sasabihin ng mga lalaking Gilead sa kanya, "Ikaw ba ay isang Ephraimita?" Kung sasabihin niyang hindi, sasabihin niya sa kanya, "Sabihon mo ngayon, Shiboleth." Gusto mong sabong ang Shibboleth? Tinitingnan ko kung may mga Ephraimita rito. Sa paa naman, hindi alam ng mga Afrobites kung paano bigkasan ang Shibboleth, kaya sinabi nila ang Sibulet. O wala niya kini malito og tarong. Dayon gidakop nila siya, ug wala madugay na sugatan niya ang puwersa sa Jordan. Ang suba sa Jordan nahisama sa pulang suba. Kaya naman, ng panahong iyon, 42,000 ang nabuwal sa Ephraim. Naghukom si Jephthah sa Israel ng 6 na taon. Nang mamatay si Jephthah na taga-Gilead, inilibing siya sa isa sa mga lungsod ng Gilead. Ngayon, si Ibsen na taga-Bethlehem ang naghukom sa Israel pagkamatay niya. Aduna siya'y katuluan ka anak nga lalaki o katuluan ka anak nga babae. Kahinumdum ka kinsa siya. Gilead, di ba? Karela ito. Ang lahi ay hindi kung sino ang may mas maraming anak. Binili niya ang 30 dolyar na ibinigay niya sa kasal sa labas ng pamilya at kumuha siya ang 30 dolyar mula sa labas para sa kaniyang mga anak lalaki at hinatulan niya ang Israel ng 7 taon. Ngayon, sa loob ng 7 taon, ang handog para sa dalawa sa inyo na ikinasal na sa mga anak ninyo. Magkakaroon og 6 anak, magpapakasal. Isipin mo yan. Naku, baliw. Kaya sa madaling salita, ginugol ng lalaking ito ang lahat ng kayang oras, ang pagpakasal sa iyang mga anak, ug ang pagkuha kanila. Sige. Versikulo 10. Kung gayon, kung mamatay ang anak at inilibing sa Bethlehem, na ngayon ay si Elam, ang diablong gabi, ang naghukom sa Israel pagkamatay niya, at siya ay naghukom sa Israel ng 10 taon. Pagkatapos, namatay si Helen na taga Zebol at inilibing sa Aiselon. Sa lupain ng Sycamore, ganito ang sabi, ano ang ginawa ni Elon? Talatang 13. Ngayon, Abdon, ang anak ni Hillel na Hirothanita, ang naghukom sa Israel pagkamatay niya. Siya ay may 40 anak na lalaki at 30 apo na nakasakay sa 70 asno. At siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. Anong ginawa niya? Hayaan si Abdon na anak ni Hillel. Isang gabi ng Paroth, namatay at inilibing sa Teroklon, sa lupain ng Ephraim, sa teritoryo ng mga Amarokita. Ganoon talaga. Kapag nakaalis na tayo, malamang iniisip mo, kailan natin ito matapos? Meron tayo ni Samson.
Magkakaroon kaming ilang linggo kasama si Samson pagkatapos ng susunod na linggo. Kaya pag-isipan natin ng husto. Ang mga Israelita, ang daloy, ang mga pagtaas at pagbaba, at ang mga hurado. Kahit sa kalagitnaan nito, na nasa simula ka pa lang, malamang medyo nasasabi ka na o interesado na sa mga hurado na ito. Hindi ba totoo? Sa totoo lang, at totoo ito sa akin, trabaho ito. Ang ibig kong sabihin kay Jack Kalasan. At ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit ko kayo binabasa ngayon ng Biblia ay dahil ayaw kong masabi ang parehong bagay. Sinimulan kong isulat ang sermon at sinabi ko, wow, parang ganito. Simulan na lang natin nung nakaraang linggo. Parang kinukulit kita, alam mo na, sinusubukan kitang kausapan ulit. Dahil paulit-ulit lang, paulit-ulit lang. Hoy, Lee! Paulit-ulit silang bubalik sa kanilang mga idolo. Pero iyan ang punto ng lahat ng simbahan. Pero ilang beses na ba natin ginawa iyon ngayong taon lang? Marahil, malamang na mas marami akong ginawang pabalik-balik, pabalik-balik, kaysa sa ginawa ng lahat ng mga simbahan. At marami akong natututunan. Nagmagugol anon og naguul ko sa pagkakaroon samtang tinitingnan ko ang sarili ko kumpara sa mga judges nga to. Tulad ni na Al-Ahmad at Al-Abbam. Kaya kahit na tila ganoon talaga ang mga lalaking ito, ano kaya ang iniisip nila? Pero kung gayon, isa silang salamin na imahe ng aking sarili. Kaya habang papalapit na tayo sa katapusan ng taong ito, pagnilayan natin ang mga taong ito. At tapuso natin ang taong ito ng tama upang hindi na natin maulit ang masama at mabisyo na siklo noong 2008. Magaling yan. Babasahin ko ang isang tula para sa iyo. Ngayon, sa pamamagitan ni Jephthah at ng kanyang anak na babae, kailangan nating isipon ng iyong puso tulad ng pagbibigay mo sa iyong bugtong na anak na lalaki. Dahil nang ako ka sa amin, hindi mo tinupad. Bawion mo. Ipinagpatuloy mo ang iyong gawain at tinapos mo ito sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Una, upang makamit namin ang tagumpay, Ama, hayaan mo po kaming matikman ang tagumpay na iyon sa taong 2018 dahil sa imong sakripisyo. Jesus, kami ay tinatawag na Israel. Kaya, Ama, nagpapasalamat kami sa iyong mapagmahal na kabaitan habang naghahanda kaming tanggapin muli si Jesus sa aming mga puso. At naghahanda ka ba para simulan ang bagong taon ng may pasasalamat at pangitain? Ama, dalangin namin na ilagay mo kami sa tamang lugar. Tulungan mo kaming magkaroon ng tamang saloobin at pagiging ama. Bagamat tayo ay mga walang kwentang tao tulad ng mga sumunod, tapos na. Naniniwala kami na pipiliin at tatawagin ninyo kami upang lumaban para sa inyo, upang magtrabaho para sa inyo, upang kami ay maging mga sundalo ninyo. Maraming salamat sa Zion Church para sa bawat miyembrong tinawag ninyo. Naniniwala kami na tinawag mo ang bawat isa sa kanila upang mapunta rito upang maging mga sundalo mo. Ama, bigyan mo kaming lakas, bigyan mo kaming karunungan, bigyan mo kaming lakas ng loob at ngayon ay magpatuloy tayo. Sa pagtatapos ng taong ito, ang ilan sa atin ay nawawala ng pag-asa, ang ilan sa atin ay napalakas ang loob o pinanghihinaan ng loob. Gayunpaman, nadarama namin, Ama, tipunin mo kami sa iisang pananampalataya at bigyan mo kaming muli ng iyong pag-asa. Bigyan mo po kami muli ng lakas dahil napakabigat na ng mga dugal bagay para sa amon. Masyadong mahirap para sa amon. Masyadong mahirap para sa amon. Huwag mo kaming tulungan na hindi maging pinuno.
Naway gabayan at akayin mo kami at pasanin mo ang mga pasaning ito para sa amin. Salamat sa imong grasya, uban ang mapasalamaton kasing-kasing, among gitanyag kini. Dawata kini amahan, ug panalangini ang mga miyembro sa simbahan. Sa ngalan ni Jesus, kami nagaampo.